Tingnan O natin. yan. Ayan. Sakto, hindi ko pa Bigyan na lang ano po yan, natin pre. reaction to kasi nga bago natin talakayin yung mga lumalabas po ng mga resibo dito po kaila Ramil Madriaga. Maganda po to. Reaksyonan muna natin ang isang abogado ni grabe pre. Pag narinig mo to parang O, hindi ko pa ganun lang narinig nila. yan, pre. Nako, ang ganda nito. Pag narinig mo parang ganun lang nila tingin pinapalabas talaga nila na si Ramil Madriaga ay parang wala lang, parang talagang ano lang. Parang ano lang talaga. Hindi talaga kilala. O, pakinggan natin. Ransom group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Oh, ayun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya, okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Oy, hindi DDS yan, pre, ha? Pre, hindi DDS yan. Pre. Wala, Marco, hindi daw. Hindi daw DDS yan, DDS ha? yan. Hindi daw. Hindi DDS yan, ha? Ano lang po, hindi po DDS yan, ha? Hindi po DDS. Ang sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 million, merong patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga, may text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin, may text sila ni Bongbong. Oh, di ba? Bongga, ito, walang text. Attorney. Wala. So far, Hindi DDS yan, ha? Siya na sumasagot, ha? Siya na nagdidepensa kay Sara. Hindi DDS yan, pre. Kitang-kita niyo, rinig na rinig niyo po. Baka nga hindi DDS. Pare, tatakbo pa senador yan. Tindi ng mukha niyan. Di ba? Ang kapal, no? Pabaliw yung mga senador natin ngayon, na. Kaya nga, eh. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Diretso natin. yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. Oh, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na dating OVP security officer. At Bakit daw sa kanya inabot? dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw? Siyempre naman, sasabihin Oo, nila tama. chika yon na hindi kilala. Pag sinabi niya, tanggal siya kay Sara. Tsaka, siyempre, kampi siya kay Sara, di ba? Alangan namang sabihin niya. Parang ano naman parang kalokohan naman yung pinag-aanohan nito mga to eh. Teka, nawawala. Self-serving yun eh. No? Di ba? Parang niloloko nyo naman kami. Go. Niya deliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family, pero walang mga detalye, 'di ba? At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO na she has no license. no driver's license at hindi talaga marunong mag-drive. So Timing lang, attorney. Gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first impeachment. Tapos na. Tapos, at saka siya ngayon, sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is, kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So, gumawa sila. Yun ang tingin nyo, di ba, TTPL, no? Yun ang tingin nyo na kailangan punuin. Pero, hindi ganun yon. Dahil sa nangyayari ay medyo alanganin kayo. 'Di ba, Ma'am TPL, nandiyan na po siya, palakpakan. Ano ba sabi mo dito? Naririnig mo ba yung abogado? Hindi, di ba? Hindi pa, sandali. Sandali lang.
Wala ko pala. O, diretso muna natin. ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga Oo. para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were Yun to nga yung tanong namin eh. Ano bang kapasidad ni Madriaga? Bakit nirereklamo pa siya ng perjury? Di ba? Yun po ang tanong eh. Bakit nirereklamo pa ng perjury si Madriaga kung saan wala na nga eh. Preso na nga yan eh. Kumbaga putyo-putyo na lang tong tao na to eh sa tingin ko eh. Putyo-putyo na lang to. Kasi hindi mo na dapat pinag-aaksaya ng panahon to. Kumbaga parang ano na yun eh. Ang huling antungan mo pag ang huling antungan kasi natin pag nandyan ay ang makulong ka. Kapag nakulong ka, wala na. Corner ka na. Wala ka ng kwenta, wala ka ng bilang. Pero eto kakaiba. Binibigyan po talaga ng oras at dinimanda pa. 'Di ba? Anong yung salita ni Madriaga na maaari makasugat kay Sara Duterte? Tingin mo, ate. Katotohanan lang yan. Ang katotohanan lang talaga yung ang pinaghahawakan yan. Kaya takot sila dyan kay Madriaga. Oh. Yun yung tingin ko. Oh. Naririnig nyo ba ako? Okay ba yung sounds ko? Naririnig ka namin. Ibig mo sabihin, ate, parang GMA, katotohanan magpapalaya sa bayan. Ganun talaga yung, di ba, sabi nila nga, di ba yung sabi nga sa English, truth hurts. Tama. Baka may katotohanan nito si Madriaga na alam na makakasakit sa kanila, kaya yan, kinasuhan ng perjury. Hindi sana isipin natin, hindi dahil hindi sa kinasuhan siya ng perjury, nagsisinungaling na siya. Hindi po, kailangan pa po yan siya, suriin ng korte kung talagang siya ay nagsisinungaling. Pero for the meantime, nga eh, ate, halimbawa kinasuhan na kita ng nakakulong ka na, ikaw ate, pinakulong na kita. Nakakulong ka na ng kidnapping, wala na akong pakialam sa'yo kahit ano sabihin mo. Kasi sasabihin mo lang sa korte, sasabihin mo lang sa depensa mo, kahit anong ibintang mo, yan po ay kidnapper. Wala na po akong pakialam dyan. Yan po ay kidnapper. Wala na po siyang karapatan dahil yan po, siyempre, hahamakin ko na siya noon. Wala na po karapatan yan kasi kidnapper po yan. Mayroon na po yung bahid sa ating batas. Ba't po natin paniniwalaan? At ba't magkakasuha mo ng perjury? Ibig sabihin, sinisilian yung puwet nila sa sasabihin ni Madriaga, di ba? meron siyang may alam yan siya na yun nga, katotohanan nga. Yun lang naman talaga yung makakapanakit sa mga tao na may tinatago na kasalanan, di ba? Oo. Katotohanan yan. So, kasi kung, di ba sinabi na ni Sara Duterte, hindi niya kilala yan siya, di ba? Oo. Sabi niya, hindi niya kilala tong taong to. Oo. Ngayon, paano niya hindi makikilala na makita natin na nandun sa Zoom meeting yan ng kanilang kanilang ate, isip. alam mo ba kung gaano kabobo si Sara? 'Di ba? Sinabi niya na hindi niya kakilala. 'Yun ang malaking pagkakamali niya. Gaya nga ng sinabi ko sa mga vlog ko, dapat hindi mo sinabi na hindi mo kakilala. Inamin mo na dati mong aid. Dati mong aid na halimbawa kinausap ni Bongbong na siraan ako. Napaka-basic, 'di ba, te? Oo. Nagsinungaling nga siya na hindi niya kilala, na alam natin yung kwento na malapit yan siya sa kahit pa nung panahon ng kanyang ama ng pagkamayor, si Madriaga. Yes. Mayor pa sa yung father niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, malapit na yan sa kanila, sa tao na yan. True. Tapos, yun nga yung umiikot, nakita ko, hindi ko pinost, yung nag-greet siya ng happy birthday si Sara Duterte. Oo. Remember mo, nakita mo yun? Oo, nireact ko na yun. Oo. Ikaw ba naman, hindi po yun AI. Oo. Sabi kasi ng mga DDS, AI daw yun. Hindi po yun AI. Ikaw te, pag babatiin kita, hindi kita babatiin ng Maureen dahil kilala kita eh. Happy birthday TPL4, di ba?
siya, happy birthday. Hindi naman yung sinabing Ramil Madriaga, sinabi niya, Sir Ram. Oh, di ba? Sir Ram. Oh, may Sir direct Ram. knowledge siya. Oh. Di ba ma-remember mo may nabalita nung lumabas yan si Ramil Madriaga last October? May nabalita, iyan siya ay isa sa mga ninong ng mga anak ni Sara Duterte. Yes. Ninong sa binyag. Close to sa pamilya. Kukunin mo ba ng ninong yan? Kung hindi mo yan kilala. Oh. So, yun. Hello. Yan, si Hello. Bad Boy nawawala kasi sa ako pupunta. Nagang yung computer ko eh. Anak ng wedding talaga. Marunong Hello, han Miss ko. Admin Rich. Oh, yan. Kompleto na tayo. Oh, yan. Oh. Oy. Live na pala tayo? Oh, live na tayo, ate. Kaya na nga, pagpasok, akala ko 9:30. Tapos pagpasok ko kasi Akala ko 10:30. Oh, live na tayo. Live. Ayan po, ayan na po. Full force na to, ha. Full force. Ayan na. Supportahan po natin sila. Ayan po ang ating team na full force. Ayan. Ayan nga yung pinag-uusapan natin. Etong kay Ramil Madriaga. Diba? Oh. Eto nga, isang pasada ko pa para makita lang natin, marinig po natin yung sinasabi po ng eto pong abogado. Eto na po yung abogado. Kumbaga, eto na po yung depensa nila sa impeachment. Pakinggan lang po natin. Describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word. Ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang. Oo. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Oh, So, yun yan. Nasa kulungan nga eh. Ba't nyo dinimanda? Di ba? O para mapakulong ulit. Bakit nyo dinimanda? Bakit nila dinimanda? Sa kulungan na. Pero nakakalimutan yata ng anak ni Sal Panelo. Anak ko ni Sal Panelo itong abogado na to. No, anak niya ni Sal Panelo. Nakakalimutan niya na hindi star witness. Hindi po si Madriaga ang star witness. Meron po mga DepEd na dating mga opisyal ng DepEd. Yung si Mercado. Yun ang isa sa mga star witness. Oo. Diba si ano pangalan nun? Gloria. Ano nga yung pangalan nun? Tita Admin Rich, yung sa DepEd na binigyan ng mga envelopes? Gloria Diaz. Gloria Jumamil Mercado. Ayan, yung Mercado. Julie. Gloria Jumamil Mercado. Oh, yun witness din yun. Pwede yun maging star witness. Dati yung tauhan sa DepEd na merong envelope. At hindi lang siya yung nagsabi na nabigyan ng envelope na may pera, di ba? Marami sila, 4 yata sila na meron nabigyan. May 12,000, may 25,000, may 50,000. Si Ramil Madriaga, kahit na hindi na yung kanyang salaysay, yung mga ganyan-ganyan. Hindi, meron pang iba. Meron pang ibang pwedeng paghugutan ang prosecution ng House. Yun lang sa isang article. Isang article of impeachment. Yung kanyang pagbabanta sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker of the House. Walang iba pang mabigat doon na ebidensya kundi ang bunganga mismo ni Sara Duterte. Yan ang dapat ipasok ni Panelo sa kanyang utok, sa kanyang isip. Si Sara Duterte ay pwedeng maging witness against sa kanyang sarili doon sa impeachment article na yon sa pagbabanta niya ng buhay ng presidente. Tama. Paano yan? Oo. So, takot sila kay Ramil Madriaga. In a way na misdirected yung takot nila kay Ramil Madriaga. Mas matakot sila kay Sara Duterte pag sinalang si Sara Duterte pag yung dumating na yung article of impeachment about sa kanyang pagbabanta sa presidente. Kasi yung ebidensya doon mismo Magsasampung araw na wala pa din daw eh. Parang hindi pa nagre-reply, di ba? Hindi pa sila nagko-comply na sa pagsagot.
Hindi, dapat kasi 10 calendar days. Yung Oo. 10th day, yung 10th calendar day sa 16. Ngayong Lunes. Ngayon pang Lunes. Yun yung deadline ngayong Lunes. So sinusulit nila talaga, no? Pag hindi sila nag-respond, nang hindi sila nag-counter sa Monday, hanggang siguro hanggang gabi, all day Monday, ibig sabihin, wini-waive ni Sara Duterte yung kanyang right to be heard. Wala na. Ano na yun, another round of na naman yun, deliberation sa House Committee on Justice, tapos iaakyat na yun sa plenary, doon nila pagbubutuhan. Mas bibilis ang proseso pag si Sara Duterte hindi maghain ng kanyang counter sa Lunes. Mas bibilis ang proseso. Pero sa tingin nyo ba maghahain yan? Hindi. Kasi Hindi pinaka-maximum niya dapat mga Friday siya naghain di ba? Kung talagang sasagot. Dapat mga para at least mayroon siyang buffer sa until Monday. Pero hindi, no? Parang walang plano. Kung tingnan niyo naman yung pattern of behavior ni Sara Duterte, wala sa kanya yung ayaw ni Sara Duterte na siya tinatanong. Tanga siya tanga eh. Ayaw tinatanong, tanga kasi. Siya Diba? yung gusto na sumusunod sa utos, hindi siya ganun. Oo. Pero no? Alam mo ba, teka lang para survey tayo. Alam mo ba si Sara, aso lang ni Admin Rich? Totoo ba? Oo nga, narinig ko siya. Di ba? Ate Admin Rich pa tayo magsalita. Naka-green ka pa naman. Sarang Sara Duterte ka Kinuha mo na naman yung figurine. Nakahul-kahul si Sara sa likod ni Admin Rich. Merry Christmas! Merry Christmas na Admin. Merry Christmas na yan. Yan. Oo. Actually, itong mali itong sinasabi ni na Rowena Guanzon na yun yung pinaka witness si Madriaga, kasi yung kay Madriaga bale supplemental evidence lang yan, at saka siya lang yung parang magko-confirm, kasi nagko-corroborate yung kanyang mga statement, yung kanyang affidavit, nagko-corroborate, kinukumpirma yung mga sinasabi, yung mga nangyaring hearing sa good governance last year. So halos lahat yun kinukumpirma, pati yung pagdi-distribute ng mga pera, tapos yung mga location, tapos binabanggit din yung sina Nolasco, na nandun din sa affidavit ni Madriaga, at saka yung VPSG na isa ni Sara Duterte. So ibig sabihin, itong affidavit ni Madriaga ay lang, yung supplement lang yun. Pero kung titingnan natin, buo na talaga yung impeachment ni Sara Duterte. Nandyan na lahat ng mga ebidensya. Lahat nandyan na. Pang-supplement na lang kay Ramil Madriaga para mas maging matatag, mas malakas yung kanyang impeachment. Yun. Yan. Kaya mali yung sinasabi. Alam nyo, para sa akin naman, ang inaano ko dito is natataranta talaga sila kay Ramil Madriaga. The fact na yung narrative na kasuhan si Ramil Madriaga, sign of guilt na sa akin yun 'Di ba? Kasi ako pag nakakulong na yung kweso, 'di ba? Sabi ko nga, 'di ba, Banat Boy? Hindi, person deprived of liberty na yun Putik, wala na karapatan yun Tapos kakasuha mo regarding pagsasalita at pagpo-post. Parang kalokohan naman yun, PDL nga Diba? Yun ayun ang sinasabi natin, at napakababa po ng depensa netong anak ni Panelo, medyo mababa. Alam mo bakit? Lumakaw na tayo sa ikalawa natin. Ito, bakit pare? Ito, pangalawa. Ito yung nagkakalat sa internet. Ito, share ko lang po sa inyo Andali lang. Ito muna. Ito po, unahin natin to, tapos yung mga screenshot na dala. Kompleto kami dito, mga DDS. Ina nyo. Wait lang, habang inaantay natin si paring Yolot. Ma'am Admin Rich, nabanggit mo, lalabas ka ng bansa. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Punta kami ng Malaysia. Uy! Itong month na to. Malaysia. Sana po. Tapos, sabi namin, border lang naman yan, tawid tayo ng Singapore. Hindi Tapos, pa kayo dumiretso ng Iran.
Oh. Ba't hindi pa kayo pumunta sa bansa nila, Sarah? Kota Kinabaliw. Ayoko pumunta diyan kasi masyado akong vocal patungkol sa West Philippine Sea. Palagi nga akong Oo. binabiolate binibigyan ng violation ni TikTok, patungkol sa West Philippine Sea. So baka mamaya matandaan ako, hindi ako makauwi ng Pilipinas. Oo nga. Sila ano lang to bago tayo magsimula kasi naalala ko lang puta sila Takero tatapang nung nasa China, parang may mga content pa against China nung habang nandun lang yata. Ito na. Pakinggan natin to. Ito po ang nagkalat ngayon sa kasi ito na mga Banat Boy, Ate Mau, Ate Admin Rich. Ito yung nagkalat ngayon na naglalabasan na hindi na picture, puro video na. Ito ay isang video na kung saan minimiting po ni Ramil Madriaga ang mga PSG. Patay na kayo nito. Ayan po, kitang-kita nyo. Ayan si Ramil Madriaga. Security and safety. Because protecting the president, part yan. Kita mo, narinig nyo, protecting the president, siniseminar niya kung paano daw po yung tamang protecting ng president. Sino ba yung president? Si Digong. Patay na kayo dito. Tignan nyo, isa lang nga. Kuya, ate, may sabihin ka? Si Digong yan, na presidente na yan. Yes, si Hindi yan Digong. ano yan siya, si Madriaga is magaling yan siya na racer driver yan siya. Yes. Tama pala. Tapusin lang natin. Tama pala yung sinasabi ni Madriaga na nagtuturo daw siya, sineseminar daw niya yung mga PSG. presidential guard, PSG. Para kung paano mag-secure sa VIP, sa presidente, So tama pala yung sinasabi niya. Kasi may video, kitang-kita. Yan yung hindi kilala ni Sarah. Hindi daw yan kilala ni Sarah. Ito, diretso lang natin, tapos bigyan natin reaction. Security and safety. Because protecting the president, part yan. Pag nagkapang presidente yan, isa nila nagkapa, 10 hours, 50 hours, nagkanoon sila. Kasi nasira na yung gear. Kahit may generator sila, nasira yung gear. Hindi sila ma-execute yung example schedule. Kaya alam natin, araw tayo ng CSSP. Tinignan natin ngayon yung, okay lang tayo, ang pagpasa na ito, alumot pa ito, okay lang po tayo. Ganito yung English yan. Ito ang safety officer ng PSG, tignan mo, paano yung-release. Pagkaralan mo, ang ganun, di ba? Yes. Yun ang simbolo ng security and safety. Wala sa security yung check mo yung ginagawa ito. Hindi na yun Pero as a PSG, kailangan na lang natin. Kasi kayo yung versus partner, nandun na kayo Kayo yung unang mga actor, kayo yung unang nasa scene na kayo gumawa ng medyo para mas-solution. Kita nyo? Ayan na. Anong sabi niya? Kayong mga nasa PSG, ibig sabihin, siniseminar niya. Ano masasabi nyo? Addressing the PSG, no? Siga pala si... Trainer siya. Nag-train siya ng PSG. Pero hindi siya konektado sa army. Hindi siya uniform officer ng army, ng navy, ng marines. Hindi siya hindi nga hindi siya police. Pero kung gano'n na ikaw magti-training ng gano'n, ibig sabihin, malakas ka doon sa, malakas ka sa pinakamataas-taas na bossing. Kasi wala kang di ba? Hindi ka police. Hindi ka sundalo. Pero nagti-training ka ng mga sundalo, security consultant yung level mo. Oo. Ibig sabihin, yung mga sa kanya, may tiwala sa kanya na matitrain niya yung mga tao na yon na in reality, dapat mas trained pa sa kanya kasi sundalo yan PSG sundalo yan, di ba? Sundalo yan, may training yan ng combat training, ganon. Napagkakatiwalaan ni Digong, no?
Sa sobrang pagkakatiwala, di ba, nabalita, remember, na binigyan siya ng motor. Di ba, yun, totoo ba yun? Inipan siya ng motor ni Digong. So, hindi ka panipaniwala na hindi kilala personal ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, si Ramil Madriaga. At saka imposible ang problema din dito, tsaka yung problema dito na inaano nila, na kidnapper lang daw. Na yan daw po ay wala. Kita mo kung siniseminar po mismo ang mga PSG ni Digong. Kasi po, bago mapunta kay Sara yan, napunta po kay Sara yan nung nangangarap na po si Sara na magpresidente. Kaya nga nabuo yung isip Pilipinas. Kaya nabuo yung isip Pilipinas, pinagkatiwala na ni Digong si Sara kay Ramil Madriaga. At doon nga naumpisahan yun. Kaya nga isip Pilipinas, hindi Sara is my president. Oo. Ang problema nga, eto naman, nagkainitan sila dahil si Roque na galing BJMP, blowjob mo pare. Diba? Si Roque galing BJMP yan, kasama yan ni Ramil eh. Si Roque, kinakamkam po ni Roque, eto pong hektaryang lupain dito po sa Bataan na nasagasaan niya si Ramil. Yun nga po, nagreklamo may video pa pang lalabas na si Ramil Madriaga, kasama, hindi pa po natin pwede ilabas kasama yung magsasaka, pumunta po sila mismo kay Ramil Madriaga para ireklamo si Roque. At doon na nga po nagkasimula ng pagkakaalitan dahil si Roque, tinaniman na ng kaso si Ramil Madriaga. Di ba? Bali, inungkat ni Harry Roque yung matagal na nakaso. Na involve si Ramil Madriaga at yung kanya yatang kapatid, either kapatid or uncle ba yun? Kamag-anak. Bali, kamag-anak na yun. Oo. Tapos, ang lumalabas ang pinili ni Vice President Sara Duterte na tulungan si Harry. Diba? Si Harry yung pinanigan niya. Si Harry nandun sa ibang bansa, nagtatago, nang ingay-ingay pa rin. Na kahit ano naman ang pinagtatatalak doon na sana, sabi yung ni Harry Roque recently na ibigay na kay Sara Duterte yung pagiging presidente. Oo. May kasi merong nakarating sa akin na kwento tungkol diyan. Kasi yung kinasuhan nga ni Harry Roque si Ramil, Pagkatapos itong si Ramil, humingi siya ng tulong kay Sara Duterte, kay BP, na kausapin si Harry Roque na aregluhin na lang, Pagkatapos, ang sinabi ni Sara Duterte, kapag yung parang yun nga, pinanigan niya si Harry Roque, na kasi parang nagdemanda rin yata itong si Ramil Madriaga, nagdemanda siya kay Harry Roque dahil nga dun sa lupa. So parang pagkakasabi ni Sara, pag dinemanda mo si Harry Roque, parang dinemanda mo na rin kami mga Duterte. So may kwento dyan na yung lupa na sinasabing kinamkam ni Harry Roque, ay hindi daw talaga yan si Harry Roque ang kumamkam. Kung baga, yung mga Duterte daw talaga ang kumamkam dyan. Hindi daw talaga si Harry Roque. Kasi kung titingnan mo, bakit sasabihin ni Sara na kapag dinimanda mo si Roque, para mo na rin kaming dinimanda. So parang ginawa lang siyang front, na itong si Harry Roque, ginawa lang front. Pero ang tunay na kumamkam ay yung mga Duterte. Kasi ang purpose daw dyan, yung nagsabi sa akin na source ko, ang purpose daw dyan ay gagawin daw na Pogo hub. Pogo So yan yung yung sinasabi. Kaya pero posible rin na mga kapatid sa labas ni Roque si Roque. Si Harry ang pinanigan dahil doon. Kasi kina Duterte daw talaga yun, hindi daw talaga si Harry Roque. Kumbaga nagpo-front lang siya. Yun yung nakarating sa yung sabi ng isang source ko na medyo din. Yun.
Reliable So, ba yan? Oo, oo. Kasi nandun din siya sa kabila eh. Nasa kabila siya. Nagpapanggap lang doon. Choppy ba, Choppy? Nagpapanggap na taga Madaming ano doon. to eh, madaming source to eh. Ito yung nagkalat nung ano eh, yung Pero, sa iglesia pero last dito time. pala. 'Di ba? Naalala mo, admin? Mm. Oo. Magaling to si Admin Rich eh. Oo, magaling to. Nasa GC to nung ano eh. Kayo nga Yan. magagaling eh. Ito pa. Meron pa. Akala nyo, tapos na kami mga DDS, meron pa kami. Ito na. Ito po yung kumakalat na ano, ate. Ito yung ngayon kumakalat na GC. Hindi ko Na pa talaga GC nakita ni yan. Ramil. Ha? Mm-mm. Ano pare? Hindi ko na Hindi ko pa nakita napansin. eh. Ano to? Ito yung GC ni Land ano, bank account. Land Yan. Bank account ni Dennis Nolasco. Sabi niya, isend ko po Dennis mamaya Nolasco. yung estimate tsaka yung account po. Ibig sabihin, Account parang po. usapan to nila Mir Madriaga. Ayan po, ito po yung account number, GCash, ayan. Kumbaga, ang gusto nating i-point out dito na totoo po ang conversation. Ayan po, Dennis Nolasco. Ayan po, Land Bank account, yung cash deposit Yung na Dennis 1,000 Nolasco, pre. pesos. So ano? Ha? Sino yung Ayan Dennis yung Nolasco? sa ano, Security head ng security yan ni Sara Oo. Duterte. Sara. Yeah. Okay, okay. BPSG, si head ng security. Yung sa Quadcom, yung sa good governance, yung pinatawag. Nabanggit yan last year Oo. sa hearing. Good governance. Yan. Ayan, tapos yung Dalawa GCash, yan sila, di ba? Yan si Nolasco at saka si Nolasco at saka sila Chica, di ba? Dalawa yan sila ng head of security ni Colonel Sara Chica. Duterte. Dalawa. Dennis ayan. Nolasco, yan yung sinabi ni Ramil na binigyan niya ng bag, yung duffel bag, yan sila. Yes. Yan siya yun, di ba? Kanino galing yan? Kanino Nolasco galing? nga yan na nagsabi. Baka yan yung sa cellphone kaya ni Sir Ramil? Huwag ka na maingay. Sige. Relax ka lang. Marami tayo dito niyan. Hindi ka maubusan. Diba? Yan din yung Nolasco na sabi na ano siya, hindi niya kilala din si Ramil Madriaga. Yan din, Yes. diba? Oo, yan yun. Yan din. Dininay niya. Oo. Hindi niya yan, kilala yan. Meron silang Happy New Year. Paano yan? Dininay niya si Ramil kasi kapag sinabi niya nakilala sila, syempre ma-associate yan kay VP Sara. So para hindi ma-associate kay VP Sara, dininay niya, sabi niya hindi daw niya kilala. Yun. Yan. Palitan Sila ng yung conversation. nagko-commit ng perjury. Kung ganyan. Oo. Palit. Oo. Sila yung Ngayon, nagko-commit ng perjury nito. Ngayon, paano nila madidinay yan? Nagkalat na yan sa buong social media. Yung mga conversation. Happy birthday, Sir Ram. Di ba? Happy birthday, Sir Ram. Ayan, paano po nila madidinay yan regarding ito pong mga conversation netong ni Sara Duterte, di ba? Oo. Ngayon abangan natin yan sa impeachment kasi sa impeachment lahat po ng mga screenshot na to hindi po gumagalaw to pero pagdating sa impeachment video po lahat to. Ito po ay mga screenshot lang po to ng video. Ng Yun po ang recording. recording. Hindi pa po kasi pwedeng pagalawin kasi wala pa tayo sa impeachment. Gagawin po nila parang yung patayin mo si BBM, ganon. Ipapakita yan doon sa Kaya nga po natatawa tayo kanina di ba? Yung sa abogado ni Sara Duterte tungkol kay Ramil Madriaga na parang hindi kilala. Paano hindi kilala? Kasi ako si Banat Boy, hindi ko siya kilala ko siya Banat Boy. Pero wala na akong internal na mga full name niya. Hindi ko nakilala yun Wala na akong alam na ganun niya. Yun talaga, pwede yun. Casual lang. Pero yung eto kasi, sabi ko nga sa inyo, si Ate Admin Lee, si Ate TPL4, nagpipicture kami niyan. Isang beses lang, hindi kami lagi-lagi kasi bihira kami magkita sa Malacanang, di ba? Ayos yung meeting place nyo.
Oh, bihira kami Once a magkita. year. Once a year lang. Once a year lang kami magkita. Kaya yung picture namin, konti lang. Ito putik, ang dami pong picture. Paano mo madidelay ito? Oh. Especially kung mga special events, Ano nandun yun? siya, no? Oo. Sila ano, Hindi niya talaga madidinay yan. Kasi, special events na nandun may- siya, yung inauguration Oo. ni Vice President Sara. oo. Lalo na, di ba, yung pag-start na ng impeachment, papakita yung tatlong cellphone niya. Yung sa tatlong cellphone, nandun yung mga call logs, yung mga, yan Yes. nga, yung mga text messages, yung pictures, mga videos, at yung mga iba-iba pa, no, na mga numbers na nagko-connect doon kina BP Sara, kina Duterte, lahat-lahat. So, hindi niya talaga yan madidinay, no? Oh, ito, sama na natin to. Gusto nyo? Oh, yan, oh. BJMP Oh. with Easy Pilipinas, oh. Ano Ayan. yan? Sa reklano yan? Oh, sa aeroplano, kasama niya yung Easy Pilipinas, mga bataan ni Ramil Madriaga yan, yung tatlo. Oh. Oh, si Harry Roque, oh. Harry Roque. Wala bang Tapos lahat sasabihin mo- Madriaga dyan? Ay, bakit Oh. ano pa dyan, Harry dyan? Bakit ano pa, blooming pa si Harry dyan? Blooming na blooming. Blooming Harry na dyan, yun, oh. nakita niyo. Nakakasubo Siyempre pa yan ng mga sperm cells, eh. May vitamin sperm cells pa, eh. Oo, Yeah. ano eh. Siyempre. Gago. Fresh pa, no? Fresh, oo. Fresh pa. Meron pa siya, nakakakuha pa siya ng vitamin C. Vitamin cells. Yan pa. Di ba? Nakakakuha pa siya, eh. Hindi, Yeah. alam, isa lang, ang maganda din talaga dyan kasi magiging kaabang-abang talaga yung impeachment. Kasi Oo. yan ang parang mini expose na yung, ano, di ba? Yun na yung mangyayari dun sa, ano eh, sa committee ng, ni Luistro. Ni Oo. Congress. Tama. Natatawa O, ko dun sa kabang-abang din kung sinong bagong i-imagine ni, ano, si Sara Duterte ni Suntay. ni Ha? dapat imagine niya, Habang- dapat si Suntay ginawa na lang niya sana si Sara Duterte yung ano niya, ginawa niya example, hindi si Ann Oo nga. Curtis. Oo. Oo Diba? nga. Kukulango.